Paano nga ba tayo nailigtas ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? Una sa lahat, nakasulat sa Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sinumang tao ang hindi nagkakasala. Ito ay nakasaad sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Bukod tanging si Kristo lamang ang taong hindi nagkasala ayon sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 21, na nagsasabing, kailan may hindi nagkasala si Kristo, siya ay anak ng Diyos. Nakasulat ito sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 17, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus ay nagkatawang tao. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16, siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng banal na espiritu. Siya ay nilalang, nabuo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Birheng Maria. Mateo Kapitulo 1 versikulo 20, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Lucas Kapitulo 1 versikulo 30 hanggang 31, 34 hanggang 35, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Nagtanong si Maria sa anghel, paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako? Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Ayon sa katuruan ng Biblia, walang sino man ang maliligtas, kung siya ay nagkasala o kung siya ay hindi matuwid, subalit kay Kristo, buhay na walang hanggan ang sa atin sa piling ng Diyos Ama. Roma Kapitulo 6 versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngunit dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, pinatawad ng Diyos Ama ang kasalanan ng sanlibutan. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 14, at sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Nawala ang galit ng Diyos sa atin nang si Kristo ay namatay at muling nabuhay, kaya't ang ating mga kasalanan ay pinatawad na kung tayo ay sumasampalataya sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Roma Kapitulo 3 versikulo 25, isinugo si Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay, nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Sa makatuwid pala, kung nais nating mawala ang galit ng Diyos Ama sa atin, ang dapat nating gawin ay sumampalataya tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang bagtong na anak, ang Panginoong Hesus. Tayo ay nagiging matuwid kung tayo ay sasampalataya kay Kristo Jesus. Roma Kapitulo 3 versikulo 22, ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Subalit ano nga bang uri ng pananampalataya ang dapat nating gawin? Ang kailangan natin ay ang pananampalataya sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus upang tayo ay maituring na matuwid sa mata ng Diyos. Roma Kapitulo 4 versikulo 24, tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ipahahayag na Siya ay Panginoon mo, at mananalig ka ng buong puso na binuhay Siya ng Diyos, ito na ang iyong magiging kaligtasan. Roma Kapitulo 10 versikulo 9, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli Siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ang pinakamahalagang doktrina ng banal na kasulatan. Nagbibigay ito sa atin ng buong kaalaman sa ating kaligtasan, kung paano tayo mapupunta sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kaligtasan upang makapasok sa langit balang araw ay ipinagkakaloob lamang doon sa taong tinatanggap si Hesukristo bilang Panginoon Diyos at pansariling tagapagligtas, at naniniwala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus o ang Diyos Anak ang siyang bagtong na anak ng Diyos Ama. Ayon sa kasulatan, walang sino man ang makakalapit sa Diyos maliban sa pamamagitan niya. Kaya nga't si Jesus lamang ang tanging daan papunta sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Juan Kapitulo 14 versikulo 6,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang pananampalataya ay binanggit sa Biblia, at ganito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya. Ito ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ang pananampalataya ay ang kasiguruhan sa mga bagay na hindi natin nakikita, at ang mga bagay na hindi natin nakikita ay tiyak na mangyayari. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 1 Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa madaling salita, dahil naniniwala tayo at sumasampalataya sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, naniniwala din tayo na naging matuwid tayo sa mata ng Diyos dahil sa ating pagtanggap kay Kristo at dahil na rin sa ating pananampalataya. At dahil naging matuwid tayo, naniniwala din tayo sa pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Kaya nga, kung tayo ay naging matuwid at ang ating mga kasalanan ay pinatawad na, ito ay magbubunga ng ating pagpunta sa kaharian ng Diyos sa hinaharap, kung kaya't kahit hindi natin ito nakikita, dahil sa ating pananampalataya, balang araw ay makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos dahil sa pagiging matuwid natin sa mata ng Diyos, at ito ay bunga ng ating pananampalataya. Kung ikukumpara natin ito sa magkasintahang malapit ng ikasal, nakikita ng magkasintahan sa hinaharap na sila ay magiging tapat sa isa't isa kahit hindi pa nangyayari, nagtitiwala ang magkasintahan na sila ay magiging tapat sa isa't isa sa hinaharap kahit hindi pa ito nangyayari. Ganyan din ang pananampalataya, tayo'y umaasang sa hinaharap ay makakapiling natin ang Diyos na lumikha sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang kahulugan at buod ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay naniniwala tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoong Diyos at pansariling tagapagligtas. Itinuturo sa atin ng Biblia na para maging ganap ang ating pananampalataya, kailangang gumawa din tayo ng kabutihan. Kung pananampalataya lamang ay hindi tayo makakapunta sa langit, at kung kabutihan lamang ang ating gagawin at walang pananampalataya, ay hindi rin tayo makakapasok sa langit. Dapat ay laging magkasama ang dalawang ito. Dapat laging may kasamang paggawa ng kabutihan ng pananampalataya natin para tayo makapasok sa langit. Santiago Kapitulo 2 Versikulo 20, 22, 24, 26, walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Makikita mo na ang pananampalataya ay may kasamang mabuting gawa, na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Kaya kung nais nating makapiling ang Diyos sa Kanyang kaharian, siguruhing dapat laging magkasama, at siguraduhing dapat isagawa ang pananampalataya at ang paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na ang pagtalikod sa kasalanan, bilang tanda na tayo ay gumagawa ng kabutihan. Ang isang taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ituturing na makasalanan ayon sa Biblia, at ito ay mababasa sa Juan Kapitulo 16 Versikulo 9, na nagsasabi ng ganito, ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. At kung patuloy tayong nagkakasala dahil sa hindi pagsampalataya sa Panginoong Hesus, hindi tayo maaaring maligtas, hindi tayo makakapunta sa langit. At kung hindi tayo mapupunta sa langit, sa impyerno ang ating panghabang buhay na destinasyon. Kapag ang isang tao ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi siya hahatulan ng kaparusahan, subalit kung ang isang tao ay hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay hinatulan na ng kaparusahan, at ang mga katagang ito ay nakasulat sa Juan Kapitulo 3 Versikulo 18. Lagi nating pakatandaan, na kung tayo ay hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkakasala sa Diyos. Dahil dito, hahatulan tayo ng Diyos at magbubunga ito ng ating walang hanggang kaparusahan sa pamamagitan ng pagpunta ng kaluluwa natin sa impyerno. Tayo ay itatapon sa lawa ng apoy ng kumukulong asupri sa impyerno.